Court of Appeals, binaliktad ang naunang desisyon ng Ombudsman tungkol sa pagkakadismiss ng mga kriminal at administratibong reklamong inihain ni dating Senadora Leila de Lima, laban kay dating Department of Justice Secretary, Vitaliano Aguirre II at Menardo Guevara. Nitong November 21 lang, nang maaprobehan ang petisyon ni de Lima na mabaliktad ang nauna ng desisyon ng Ombudsman dahil daw sa kakulangan sa pagsunod sa due process, kaya't ito ay babalik sa Ombudsman para sa tamang disposisyon. Ang 22 pahinang complaint affidavit na isinumite sa Ombudsman noong nakaraang October 29, 2018, ay naglalaman ng pag-aakusa ng dating senadora kay Aguirre sa pagpapahintulot sa isang kriminal na nahatulan na bilang maging state witness. Ayon sa kanya ay isa daw itong paglabag sa Section 10 ng Republic Act 6981 o ang Witness Protection, Security and Benefit Act. Inakusahan din siya ni de Lima ng felony of dereliction of duty sa paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa kasamang complaint ay ang kasong gross misconduct and negligence naman ang isinampa laban kay Guevara. Matatanda ang taong 2019 at 2020 ay dinismiss ng Ombudsman ang mga nasabing complaint ni de Lima kay Aguirre at Guevara, at hindi pinayagan ang kanyang motion for reconsideration kaya't talagang marami ang nagtaka kung bakit ngayon lamang ito na-aprobehan kung kailat nakalaya na ang senadora. Kasabay naman nito ay nangako din si de Lima na dadalhin sa hustisya si dating Presidente Duterte na kung saan ay tinawag niya itong mass murderer. Habang siya nga ay masaya sa kanyang pagkakalaya, ay nabanggit ng dating senadora na talagang doble ingat ito kung sakaling babalikan daw siya ni Duterte ngayong nakalaya na siya at alam niyang maaring mamiligro ang kanyang buhay. His instigation of thousands of killings makes him a mass murderer, so he's very much capable of doing harm to somebody who he thinks is his enemy. Saad ni de Lima sa isang panayam. Ayon sa kanya ay siya na marahil ang pinakamataas na kalaban ni Duterte at talagang hindi siya nito makakalimutan. Bago pa man ito maaresto noong taong 2017, ay halos isang dekada ding pinaimbestigahan ni de Lima ang di umano'y Davao Death Squad ni Duterte noong ito ay nagsisilbing alkalde pa lamang ng lungsod ng Davao. Ito na nga raw ay isa marahil sa mga rason kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Duterte sa kanya at sa kanyang mga kasama kaya't di umano'y nais silang patahimikin. Nauwi nga ang lahat ng ito sa kanyang pagkakakulong dahil nga sa pagkakadawat nito sa illegal na droga na tinawag ng kampo ni de Lima na bogus na rason. Ngayong nakalaya na siya, ay may mga nakaplano na silang mga kaso na isasampa kay Duterte sa mga angkop na ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Justice at Ombudsman upang panagutin ito. I'm still the same Leila de Lima, vocal, assertive, critical of everything that is not good in our society, critical of abuses in government, especially of the powers that be. Bago pa man sumabak ang dating senadora bilang isang human rights lawyer ay dati itong highly paid lawyer kaya't nais nitong bumalik sa pagpractice at pagturo ng batas upang gawing pagkakitaan. Sa ngayon, maliban sa mga kasong isasampa nila kay Duterte, ay nakafocus din ito sa pagtulong sa International Criminal Court na makapag-imbestiga sa drug war ng dating Pangulo na kumitil sa halos 6,000 buhay. Kaya't umaasa din itong mabubuhay pa ng matagal ang dating Pangulo upang maibigay sa kanya ang hustisyang nararapat.